Daniel, naging positibo ang opinyon ng ating ilan sa ating mga kababayan pagdating sa usapin ng pagdaragdag sa pondo para sa Universal Healthcare Program sa ilalim yan ng panukalang 2026 National Budget. Para sa street sweeper na si Elaine, wala siyang nagagastos pagdating sa pagpapagamot sa ospital dahil sa pagkakaroon ng PhilHealth. Nang malaman niya na tataas ang pondo para sa Universal Healthcare Program para sa susunod na taon, ito ang kanyang naging tugon. Kung sa tataas po at mas mahirap ang mapupunta, mas okay po yun. Opo. Kasi maraming nangangailangan na mahihirap na gaya namin. Nabalian naman ng buto ang motorcycle taxi driver na si Omar matapos siyang banggain ng sasakyan noong pandemya. Ayon sa kanya, inabot siya ng isang buwan na nakonfine sa ospital at humingi siya ng tulong sa isang grupo upang mabayaran ang kanyang hospital bill. Kaya naman, nais niya na hindi siya mahirapan na magpagamot sa oras na kailanganin niya ito. Maganda yung mura yung gamot para hindi tayo mahirapan bumili. Sa ilalim ng panukalang 2026 National Budget, aabot sa 320.5 billion pesos ang inilaang pondo para sa sektor ng kalusugan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo na prioridad ng DOH ang Zero Balance Billing Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon, naaabot na sa 78 na DOH hospital sa bansa ang nagpapatupad ng Zero Balance Billing at inaasahan na madadagdagan pa ito sa susunod na mga buwan. Kailangan sustainable yan at hindi lang yon, no? Tinitingnan natin yung posibleng expansion nito kasi dumadami yung pasyente. As many as 20% pumanik, nakita natin, sabi nga ng ating Pangulo, yung mga dating di nagpapatingin na sila ngayon. So dapat handa yung budget natin.